Thank you. By the way, our host for tonight is Miss Jocelyn Villamor. She's from the Assistance to National Section of the Philippine Embassy. And before I start with the formalities, I just wish to share with you siguro mga kaninang past hour or a couple of hours ago. I've been scanning the news regarding what happened in Lebanon. Maybe you're also monitoring it. There's this pager device of the Hezbollah members. You know Hezbollah? Yung group sa Lebanon kaaway ng Israel. And so they have this pager as a means of communication among them siguro for security purposes. Kanina sabay-sabay sumabog. Siguro hundreds of pagers. So what I'm thinking now is, magawa na sa pager, baka magawa na dito. So I'm just saying this para itabi niyo muna ang phone niyo para makita tayo mamaya sa lahat. Okay? So let's have our attention to landmark. So again, good evening to everyone. We wish to thank you, especially the leaders, representatives, and members of various Filipino community organizations here in the Kingdom of Bahrain. And if you notice tonight, Ambassador Anne Halandon Luis is not with us. She is presently out of Bahrain. Nevertheless, she extends her appreciation to all of you for joining us tonight. And together with me, as earlier acknowledged by Ms. Jo, are my colleagues from the Embassy, Vice Consul Lizard Ditz. We have here the OIC of the Migrant Workers Office, Ms. Sara Cabadonga, our welfare officer, the back, Dr. Lida Adel, and other colleagues from the Embassy. We wrote in our invitation letter, and also as mentioned earlier by Ms. Jo, we have invited you tonight as we will have an opportunity to listen to our representative from the Land Bank of the Philippines for this financial literacy session. So we're taking advantage of their presence here. They came all the way from Manila for the 3-country leg roadshow. So this includes in the Gulf region, and this includes Kuwait, Qatar, and of course Bahrain. So during their visit, in fact, they've already started offering their services, their products today here at the Embassy. They have the financial caravan station at the Migrants Workers Office. So please encourage your members. They will be here until tomorrow from 8 a.m. to 4 p.m. So they will have the chance to know more about LANBA. And for tonight, we hope that we'll have that opportunity as well. And of course, through this activity and through other community-related events, the Embassy is supportive of our advocacy to promote financial literacy. We encourage everyone to aspire for your financial well-being, and we hope with this event and other events, we're contributing to that. And for that, later on, we will learn about other services, maybe it's through remittance, savings, investments, and entrepreneurial opportunities. So we encourage you to engage with them. Dahil until kailan na lang ba ang landmark dito? Thursday. Okay. So apologies if I'm not introducing them to you now. They will be formally introduced by Ms. Jo after these remarks. Maraming salamat and welcome again to the Embassy. Thank you, Consul Brian, for the message. And now, before we start our session, may I introduce our resource speakers for this session. First is Mr. Jaymar Mangantolao Manugdok. He is a Bank Executive Officer of Overseas Remittance Officer from the Land Bank of the Philippines Head Office in Malate. Second is Mr. John Aguila Holgado, who is also an Overseas Representative Specialist from the Land Bank of the Philippines Head Office in Malate. And now may I call on Mr. Manukdok for the financial literacy session. Later on, we will also have an open forum to address the questions from our participants. Good evening po sa ating lahat. Ay, hello. Sir Christian nandyan. Sir Christian ko yung
manager po doon sa aming tinitirahan na hotel sa Ramada Hotel. Yes. Good evening po sa ating lahat. Again, ako po si Jmar M. Manokdok. Ako po ay isang Overseas Remittance Officer po ng Land Bank. So, nandito kami ngayon sa Bahrain, gaya po nang nabanggit ni Consul Jess, bilang parte po ng aming Go Bayani Roadshow. So, mamaya po, i-discuss po namin further kung ano po ba yung Go Bayani. So, nagsimula po kami sa Kuwait. So, kararating po namin nung isang araw. We'll be here in Bahrain for 4 days. So, ika-third day na po namin ngayon. Tomorrow will be our last day. So, nagsimula po kami kanina, mass station sa MWO. Nagpapasalamat po kami kay Ma'am Celia for accommodating us. So, yung mga tulungan niyo po kaming sabihan yung ating mga PhilCom members na meron po kaming ginagawang account opening session or tutorial dito po sa MWO. So, yung mga wala pa pong account kay Land Bank, pwede pong magpunta doon. And of course, nagpapasalamat din po tayo kay Consul Brian and sa team of the Philippine Embassy in Manama sa kanilang napaka-mainit na pagtanggap po sa amin. So, pangatlong araw na po namin ngayon at ang Philippine Embassy in Manama po ay ang aming katuwang sa aming mga pangailangan po dito sa Manama pa rin. Ayun. So, today po, magkakandak po tayo ng financial literacy session. So, ayan, tuturuan po namin kayo, i-remind namin po kayo kung paano yung tamang pag-handle po ng ating finances. Alam ko lahat po tayo dito, karamihan po sa atin dito professional, pero minsan po kailangan din po natin nare-remind kung paano tayo natin i-handle yung ating finances. Kung minsan nga ako, pag ako'y gumagastos, parang sinasabi ko, parang hindi na ito umaayon sa mga tinuturo ko. Pag napapagastos tayo napapashopping tayo ng medyo mahal-mahal. So, ayan po, mamaya po, i-discuss po natin. Sige po, so, I think po, safe po para sabihin ko na kaya po tayong lahat nandito sa Bahrain dahil tayo pong lahat dito ay pinagbubuklod po ng ating mga pangarap. So ang common denominator po natin kung kaya tayo nandito sa Bahrain dahil tayo po lahat ay may pangarap. So pangarap po natin para sa ating mga sarili, pangarap natin sa ating mga anak, pangarap natin para sa ating mga magulang, pangarap po sa ating mga asawa. Pangarap po natin sa ating pangalawang asawa. Kung meron po tayong pangalawang asawa. Meron po ba dito sa Bahrain? Sana naman po wala. Balita ko mababait po yung mga taga-Bahrain. So, kahit ano naman po yan, maaaring may pangarap din po tayo dun sa ating mga komunidad. So, lahat po tayo dito ay may pangarap. So, ang tanong na lang po, paano po ba natin ito tutuparin? So, sabi dito, marami po tayong mga pa-quotes ngayong gabi. Sabi dito, the best way to make your dreams come true is to wake up. So, dapat pag nakita po akong mamaya tutulog-tulog, sisitahin po natin. Kasi hindi natin matutupad yung pangarap natin kung tayo ay tutulog-tulog. Hindi. Kidding aside po, the fact po nandito po tayo sa Bahrain, the fact po nag-a-attend tayo ng financial literacy ay katibayan po na tayo po ay pinili nating kaninang umaga para gumising at nagpunta po tayo sa ating mga trabaho. So yun ay patunay po na tayo po ay willing po na tuparin ang ating mga pangarap. So paano po ba natin, dahil nga po tayo ay binigyan po ng pagkakataon po, kasi po yung pagkakataon na makapag-abroad at makapagtrabaho po dito ay hindi po nabibigay para sa lahat. So it is a privilege po talaga na andito po tayo. So marapat lamang po na hindi po natin ito pababayaan at papahalagahan po natin yan. So paano po natin papahalagahan?
Gaya po ng sinasabi ko sa ating mga OFWs bago sila umalis, dapat po ginagalingan po natin ang ating mga trabaho. Hindi po ba? Pag tayo po ay umaalis at nagtatrabaho sa ibang bansa, dala-dala po natin hindi lang ang pangalan po ng ating mga pamilya, dala-dala rin natin pangalan ng ating bansa. So dapat Pinoy pride. Ano po? Dapat ginagalingan natin sa trabaho. At isa po pong benepisyo ng ating kung bakit natin kailangan galingan sa trabaho dahil po pag nakita po ng ibang lahi yung kalidad ng ating mga trabaho, mas lalo pong tataas yung demand ng mga Filipinos abroad. So, by doing our jobs well, nakakatulong po din po tayo sa ekonomiya ng Pilipinas. So, pangalawa po, hindi sapat na ginagawa lang po natin ang ating mga trabaho. Ano po? Dapat we are also behaving well. So, ang galing-galing mo nga sa trabaho, pero pagdating naman sa ibang bansa o pagdating naman sa dito sa Bahrain, hindi ka sumusunod sa mga batas. So, nakakahiya din po. Di ba? So, kung magaling tayo sa trabaho, dapat po law-abiding citizen din po tayo. So, we have to behave well. Yan po yung mga paraan paano protektahan po yung ating pagkakataon. At isa pa po, sa isang paraan para po pahalagahan natin yung oportunidad na binigay sa atin ay through effective saving o yung epektibong pag-iipon. Next slide po. Ayan. Nakakalungkot man pong isipin, pero ang dami po nating kilalang mga OFWs na pabalik-balik na po dito sa atin sa Pilipinas o papunta na naman sa ibang bansa, pero pag uwi, wala pong naipon. Hindi po natin sila sinisisi, dahil para naman po talaga sa karamihan, napakahirap talaga ng buhay. Hindi po natin sila sinisisi. Ang sinasabi ko lang po, kung meron po tayong tamang pamamaraan, sa tamang pamamaraan po at sa tamang mindset, kayang-kaya po nating makapag-ipon. So, kami po sa Land Bank, hayaan niyo po muna kami dahil alam ko po, alam na naman natin kung ano yung mga basic ng tamang pag-ipon. Pero ngayon pong gabi, hayaan niyo po kami sa Land Bank para i-remind lang po sa atin kung paano po yung epektibong pag-ipon. Ayan. Unang-una daw po, dapat pag-aralan natin ang ating kita at gastos. So it pays that we list down all our expenses and sources of income. So dapat binabangga po natin yan. So nakalista po. Kung meron po tayong sahod, ilista mo kung magkano. Kung meron pa other sources of income, ilista. Ilista rin po natin yung monthly na mga binabayaran natin. At pag-aralan natin yan. So, kailangan din natin pag-aralan yung timing din po ng pagtanggap ng ating income, tsaka yung timing din ng paluwal o yung paggastos natin. Dahil po napakahalaga rin po niyan. So, mamaya i-discuss ko po. Yun po. So, dapat binabangga natin. At sabi nga po nila, dapat ang formula ng pag-iipon ay dapat daw ay yung kita less yung ating savings equals yung expenses. So, dapat pagkatanggap mo nung iyong kita, dapat a part of that, itatago mo na yung matitira, yun po ang gagastusin natin sa ating mga expenses. Next po, alamin daw po natin ang ating prioridad na pang-financial. Ano ba ang priority natin? Priority ba nating magpatayo ng bahay? Ano bang priority natin? Pagtapusin ang ating mga anak? Prioridad ba nating bumili ng lupa? O sa mga single po, ano pong prioridad natin? Mag-travel po ba abroad? Ayan. So, we should set our financial goals. Kasi yan po ay magdidikta po kung paano tayo, ultimately kung paano tayo mag-ipon. Ano po? Next po, dapat daw tayo mag-set ng katotohanan ng ipon. So, dapat po realistic po yung ating goal.
mamaya 15,000 yung kinikita mo, ang goal mo pala is 1 million a year. So hindi po natin yun makakamit. Mapu-frustrate pa tayo. Dapat matotohanan lang po yung sineset natin na financial goals o yung pangarap nating mga ipon. And ito po, pinaka-importante, magbawas daw ng gastos. So, paano ba natin malalaman kung ano ba yung mga gastusin ang na kailangan nating bawasan? Sige po, next slide. Ayan, dapat po alamin natin ano ba yung ating mga needs and wants. So, syempre, alamin muna natin yung mga needs. Ano ba yung mga needs? Ito daw po yung mga mahalagang bagay upang tayo ay mabuhay at gumana ng mahusay. Ito rin yung mga kinakailangan natin upang makamit natin ang ating mga layunin. Ang wants naman daw po, ito yung mga hangad lang natin o minsan ito yung mga makamundong pagnanasa at base lamang sa personal na kagustuhan at impluwensya ng lipunan. So, magbigay nga po tayo, ano po ba ang mga needs natin? Example. SSS. So, syempre, yung pong pagkain. Di ba? Pagkain. Ito yung mga basic needs natin. Ano pa? Bahay, shelter. Tama po. Ano pa po? Benjo? Inumin. Transportation. Inumin. Inumin, pagkain. Ano pa po? Ayan yung mga basic needs natin. Kuryente, tubig. Opo. Ano pa? Hindi daw anak po, sir. Alak? Alak daw si sir kasi hindi daw siya gumagana ng mahusay pag hindi siya nakakainom. Kaya yun po ay need daw. So lahat po ng kailangan natin para tayo ay gumana ng husay at mahalaga upang mabuhay, yan po ang dapat nating prioritize. Ano po? Ang internet po ba ay need or want sa panahon ngayon? Yes. Need na po siya. Ano po? Kasi lahat po tayo kinakailangan na ng internet para dun sa ating mga trabaho, para makontak yung ating mga mahal sa buhay. Ang phone po ba ay need or want? So need na. Ano po? Need na? So consider na rin po na need ang iPhone. Pero ang ang phone. Pero ang iPhone 15 Pro Max, yan po ba ay need or want? Want. So yung kwan po, yung maaari nating basic need, maaari din po siyang maging want. Kasi lahat naman talaga tayo kailangan na ng phone, ano po. Pero yan po ay ginawa mong iPhone 15 Pro Max. Want na yan. Lahat naman tayo. Ayan. Yung sinasabi ko kanina na ako minsan parang hindi na nababagay yung yung tinuturo ko sa mga binibili ko. Anyway po. Ang bag po ba ay need or want? Maaari siyang need kasi kailangan po natin ng bag, di ba? Para tayo may makatrabaho ng maayos. Ang Louis Vuitton bag, yan po ba ay need or want? So yan po ay nagiging want na. So kung yung bagay po ay nagiging o binibili na lang natin dahil po sa mga hangad natin at sa mga makamundong pagnanasa at para lang po meron tayong mga bragging rights, ganyan, o para sikat tayo sa ating mga friends, yan po ay nagiging wants na. So pag tayo po ay mag-iisip kung ano po ang ating mga babawasang gastusin, ano po, dapat po doon po tayo sa wants magbabawas.
Ayan. So, For example po, si Sir Christian, ay 3 times a week kung mag-Starbucks. Ayan. So si Sir Christian, kung magbabawas po siya ng gastusin, syempre po, ang pipiliin niya o pwedeng gawin niya, baka pwedeng once a week na lang po yung pag-Starbucks. Ano po? Kung kunwari naman po si Ma'am Lucia, o araw-araw mayroong padala na Shopee, Lazada doon sa kanilang bahay. Ano po? Kilalang kilala na siya nung ating mga rider. Hindi na nga nagtatanong kung saan yung bahay niya. Dahil araw-araw meron siyang pa-deliver. Baka naman Ma'am Lucia, once a week na lang din yung ating pagpapadala o pag-order sa Shopee kung hindi naman talaga natin kailangan. So, ang mga babawasan po natin ay yung mga wants. Ang priority po natin is yung mga needs po natin. Next po. Ayan, may pa-quote na naman tayo. Sabi dito, he who buys what he does not need steals from himself. Nag-agree po ba tayo dito? Sabi, pag ikaw daw po ay bili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan, parang inanakawan mo na rin ang iyong sarili. So, dapat po ang mga binibili lang natin o mga in-invest lang po natin ay dapat po yung talaga pong kailangan lang po natin. Next po. Ayan, ituloy po natin ang mga tips. Sabi daw po maghanap ng ibang pagkakakitaan. So kung allowed lang po sa atin dito sa Bahrain, baka pwede po tayong maghanap ng sinasabi nilang side hustles. Ano po? Yan po ay kung legal lang naman po. Legal lang dapat, tsaka kung allowed naman po sa atin, baka pwede tayong maghanap ng ibang pagkakakitaan. Ano po ba ang example ng paghahanap ng ibang pagkakakitaan? So for example, si Ma'am Lucia, kanina ang example natin, order siya ng order sa Shopee. Diba? Umabot na sa 20 yung kanyang sapatos, dadalawa naman ang paa ni Ma'am Lucia. Ano po? So baka dapat pag-isipan po ni Ma'am Lucia na baka yung 15 sa kanyang mga sapatos ay pwede niyang ibenta online. Ano po? Tapos yung proceed po nung kanyang pinagbentahan ay pwede po niyang i-invest sa mga investment products na mas mataas po ang balik. So ayan. Yung mga gamit po na hindi natin gaanong ginagamit sa bahay, baka pwede po nating ibenta. So maghanap po tayo ng ibang pagkakakitaan at invest po natin ang ating mga pera sa mga assets or mga investments na mas malaki ang balik. Next po, i-manage daw po natin ang ating mga utang. Pag nakakarinig tayo ng utang, parang may negative connotation na po tayo agad sa utang. Ano po? Pero para po sa akin, pwede po natin gamitin yung utang to our advantage. Paano po? Kasi sabi ko nga po kanina, minsan yung timing ng pagtanggap ng ating income ay naiiba po. Ano po? Doon sa ating timing naman po ng ating expenses. For example, next week pa yung ating sahod pero deadline na kunwari nung pagbabayad ng tuition fee ng anak natin. So hindi nagtutugma yung timing ng pagtanggap ng ating income doon sa expenses natin. So pwede po tayong mangutang. Pero dapat po i-manage natin. So paano ba natin i-manage ang ating mga utang? So una-una po, by availing po yung may mga pinakamaliit o yung may mga zero at minimal interest. Ano po? Dapat yun po ang i-avail natin. Hindi dapat tayo nagpapabiktima sa mga loan sharks o yung mga nagpapa 5-6. Diba? Na ginagatasan po tayo ng mga yan. So kung meron po tayong mga kakilala na willing naman pong magpautang for a few days at ibabalik naman po natin, baka pwede po tayo doon na lang. Ano po? At another way po para i-manage ng utang natin
is to pay our liabilities on time. Ano po, para maiwasan po natin yung pagbalon po ng mga penalties at saka mga interest na hindi naman po natin dapat pinapalaki o pinapatagal. So, we have to pay our debts on time. And in paying our debts, dapat po ang priority po natin bayaran ay yung may mas malalaking mga interest. Ano po, unahin natin bayaran yung may mas malalaking interest kaysa po doon sa mga zero or mas maliit po yung mga interest. So again, ang utang po doesn't have to be negative. Yan po ay pwede nating magamit to our advantage basta po mamamanage lang po natin ng mabuti. Ayan. Dapat po lagi po tayong iniingatan po natin yung ating credit score, yung ating reputasyon pagdating sa utang. Kasi kung tayo po ay umuutang kasi hindi na nababayad, hindi na po tayo makakaulit dun sa mga kakilala nating nagpapautang sa atin o binibigyan tayo ng pagkakataon. Ano po? Next po, dapat daw po pumili tayo ng mga tamang tools sa pag-iipon. Ayan po. So siguro naman sa panahon ngayon, wala na po tayong mga kakilala pa na nag-iipit ng mga kinikita nila o yung mga libo-libo nilang kinikita sa mga dingding, Oo, baka anayin. Or hindi naman, may nag-aalkansya pa po ba sa atin? Meron pa, pero siguro mga maliliit na lang po, yung mga maliliit na lang na bare-barya. Opo. Kasi po, meron na po tayong mga financial products sa market na safe and secure that meron pa pong interest. Kasi kung yan po, itatago mo lang sa alkansya o iipit mo dun sa dingding nyo, maaari po tayong masunugan o pag nasunugan kayo, wala na yung mga naipon nyo. Tapos wala pang interest. Kung nasa alkansya lang siya. Pero kung yan po ay i-deposito nyo sa bangko, may interest pa po at saka safe po yung inyong mga pera. So mamaya po, mag-discuss po si Sir dyan na tool sa pag-iipon na yung offer po nila. Next po, i-monitor daw po natin ang ipon. So we have to stay strong and track our progress. So hindi po kunwari, si Sir Christian nakakita lang ng bagong labas na iPhone. Tapos nakita niya, meron na akong 50,000 na iPhone, So, matetempt na si Sir Christian na bumili ng bagong iPhone o i-upgrade yung iPhone niya. So, you have to stay strong. Dapat tigilan mo yung sarili mo. Hindi porke nakakita ka meron ka ng 50,000 sa account, matetempt ka ng bumili. So, dapat gagamitin mo po yung pag tinitignan mo yung ipon mo, dapat na-inspire ka to save more, hindi to spend more. So gaya nga po ng sinabi ko, narito po si Land Bank para po mag-offer sa inyo ng isang digital product or deposit product na very safe and secure. Pero bago po yun, sino po ba dito ang nakakakilala kay Land Bank? So halos lahat naman po. Pero let us reintroduce lang po ang Land Bank kung ano ang ginagawa ni Land Bank through this short clip. Land Bank aims to contribute to national development and uplifting the Filipinos' quality of life. As the country's policy bank, we earnestly promote the financial and economic programs of the national government. Recognizing this critical role in the development of local communities, Land Bank has forged and strengthened its relationship with local government units. Because of their trust, as well as that of various government agencies, Land Bank has become the leading depository bank of the national government.
Beyond collaborating with these allies from the public sector, Land Bank is honored by the trust of our private sector depositors who significantly contribute to achieving our social mission. The funds they entrust to Land Bank help support various projects that redound to the benefit of our people and country. Land Bank faithfully stands by the clients we serve. These include the small farmers and fishers, their cooperatives and associations, agrarian farm beneficiaries, and small business owners. Towards promoting countryside development, we continue to intensify our support to the sectors that make up the agricultural value chain. Present in all provinces of the Philippines, Land Bank continues to widen our touch points, reaching out to the farthest areas of the archipelago. In every community that we are able to help, we nurture hope, strength, and self-reliance. This is also why we strive to continuously improve and keep pace with the times. We leverage technology in innovating our financial services, making them more accessible, convenient, and responsive to our clients' various banking needs. From the traditional or brick and mortar to the latest and digital means of banking, we continue to create new ways to reach fellow Filipinos across the country and the rest of the world. In our shared journey of nation building, we fortify our gains, rise to the challenges, and steadily advance towards our common aspirations. Together, we help make the future better for Filipinos. This is Land Bank, serving the nation. Yan po si Land Bank. So gusto ko lang pong i-emphasize yung some of the points na nabanggit ko sa video. So kami po si Land Bank, kami po ang katangi-tanging bangko sa Pilipinas na presence sa 82 provinces po ng ating bansa. So we have over 600 branch and branch lines po na well distributed po sa buong Pilipinas. Kami rin po ang pinakamalaking government bank sa Pilipinas. At kami po ang second largest universal bank naman sa Pilipinas next to BDO. So ang sinasabi lang po natin, pag kayo po ay pinili nyo si Land Bank, napaka-safe and secure po ng inyong mga pera sa amin. Ano po? Parang napakalayo po na malugi ang isang government bank. Ito po ay pag-aari po ng Pilipinas. So si Land Bank po nag-o-offer po ng iba't ibang products and services para sa mga katulad po nating OFWs. At yan po ay i-discuss ng aking napakapoging kasama na si Sir John A. Holgado. Kasama ko pong Oro. Salamat po pala sa pagbibigay sa amin ng oras at po sa maghapon pag-uwi sa trabaho at pinili pa rin pong mag-join po sa amin. Na-proceed po namin solve. Maraming salamat po sa inyo. Ayun nga po, narito nga po ako para i-share naman po sa inyo yung mga products and services po na meron po si Land Bank po para po sa mga OFW. Ayan. Ito po yung mga deposits po natin na ino-offer po natin. Pero yung the very reason kung bakit po nandito po kami is dahil po dito po sa isa po sa mga produkto po namin na digital account po. Digital account opening po, ito po yung Go Bayani account. Ito po yung design para po sa mga OFW po talaga. Mas pinadali. Tapos po, lahat po ng convenience pinagay po sa atin at saka po may mga may mga pa-previous pa. May mga bigay pa po para po sa mga account holder po natin. Ayan nga po. Sabi nga po dyan, free and convenient ang pagpapadala
ng mga OFW para po sa paggamit ng Land Bank Go Bayani account. Then, madali lang po siya. Gamit lang po ang ating mga telepono. Gamit lang po ito. Sabi nga po kanina, ano na po ito eh. Hindi na po siya once. Need na po talaga po siya. Need na po natin sa trabaho, sa pagbabangko. Ano po? Nakalagay nga po dito. Kasi nag-start po ito noong June 3. June 3 lang po siya. Yung po, mag-ibigay po kami ng 100 piso. No? Sa lahat po ng mag-open ng account, nagsimula po siya noong June 3. Dapat po tapos na po siya ng August 31. But nag-request po kami baka pwedeng extension. Kasi nga po, babyahe po kami papunta po dito sa Kuwait, then sa Bahrain po ngayon, then next week po, on Thursday, sa Qatar naman po kami. So, nirequest po namin na hanggang November, baka pwede, na lahat po na mag-open ng Go Bayani account, imbes na kayo po ang mag-ibigay po ng initial deposit, kami po ang mag-ibigay sa inyo ng 100 piso. Then, dito naman po sa yung sa pagka-transfer po ng pera. Land Bank to Land Bank account, then Land Bank to OF Bank account. Libre po yun, no? Libre po ang pag-transfer ng pera via 200,000. 200,000 per day, no ba? Then, mamaya di-discuss ko po yung mga mga pamigay pa po ni Land Bank. Then, pwede rin po tayo magbayad ng bills and dues sa government po. So, kung may mga babayaran po tayong electricity, mga Globe Smart, so yung mga tubig po natin, pwede na rin po, gamit lang po ang ating po mobile phone. Go Bayani. Then, ito po yung mga features po niyan ng Go Bayani account. Wala po siyang maintaining balance. So, kahit po hindi niyo po siya mahulugan ng isang taon, but baka po pwedeng i-regalo niyo po sa sarili niyo na tuwing birthday niyo, hulugan niyo po yung account niyo para malala niyo, nga pala, may Go Bayani account pala ako. Regalo po yung sarili ko para sa tuwing uwi po tayo, meron po tayong hindi na po yung pong last 1 month po natin na sweldo ang gagasusin po natin pag tayo mong babakasyon. At least po, meron po tayong meron na rin po tayong ipon. Then, yun nga po, wala po siyang initial deposit. Pagkos, kami pa po ang magbibigay ng 100 piso. Hanggang November 30 po ha, bigyan po natin kayo hanggang November 30. Hindi naman po ito sinasabi namin, mag-copy kayo ngayon. Kasi po ngayong oras na po ito, naka-down po yung system ni Land Bank. Kasi meron po tayong downtime po sa system eh. So, 11:20 po, 11:20 ng gabi, Philippine time, hanggang alas 12 po. Yun, naka-down po yung system. Kaya po, hindi ko po muna kayong pitlit mag-open ngayong oras na to. Baka po pwedeng maya-maya po ng konti o bukas. Pwede po yan. Then, no dormancy fee. Di po ba sa pagbabangko kapag 2 years po tayong hindi nakapaghulog o 2 years po walang activity yung account po natin, yung pong account po natin ino-dormant. Pag ito po ino-dormant, wala po siyang dormancy fee. Hindi naman po sa sinisiraan po ibang bangko, pero marami na rin po nagsabi sa amin na yung pong mga gumagamit ng ibang bangko, once na dormant po yung account po nila, unti-unti po nauubos. Hindi ko naman po alam yan kasi wala naman po akong ibang bangko. So, hindi ko po alam kung totoo po yung gano'n nangyayari. Ayun po. Yes po, naniniwala po ako doon kasi ibang bangko naman po yun. Yung bangko naman po namin, kagaya po ng sinabi ko, wala po siyang dormancy fee. Dahil pwede po tayo mag-request ng physical card. Kasi po, since digital account po ito, pwede nga tayo magbangko. Ang ginagamit naman po yung physical card po sa pag-withdraw lang. Ano po? So, pag sa Pilipinas po, pwede po natin gamitin yan. And dito po naman, since visa na po siya, pwede na rin po siyang magamit. Pwede na po siyang mawithdrawhan, but hindi po namin ini-encourage na gamitin po dito. Ano po? Kasi ipon nga po, tapos gagastahin po natin dito. Siguro po, kung sa talagang emergency, sobrang emergency na, yan, pwede na po natin gamitin. Then, kapag nasa Pilipinas po tayo, pwede naman po tayong mag-transact over the counter. Ayun po yung kapag uuwi po tayo ng Pilipinas, no? Pagbakasyon. Sir? Ayun nga po, ito naman po yung yung Land Bank mobile banking app. Ayun po, mas pinadali. Kasi nga po, sa panahon po ngayon, nandito na po tayo sa sa panahon ng digitalization. So, halos lahat po magagawa na po natin sa pagtitelepono po, no? Sa yung gamit po ang aking smartphone. So, halos lahat po. So, kailangan po sumabay ni Land Bank. Kailangan gawin po ni Land Bank
nakagawa po siya ng produkto. O makagawa po siya ng mobile banking app para makasabay po sa trend. So alam ko naman po, kasi mga kabataan naman po natin po sa harap po natin, ano? So alam po naman po natin na simple lang po sa atin ang pagbabangko. Simple lang po sa atin ang paggamit po ng mobile phone, lalo-lalo na po ang paggamit ng mobile banking app. Ayun po, ito po yung mga services available sa loob po ng Landbank Mobile Banking App. Yan. Kagaya po ng binanggit ko kanina, pwede na po tayo mag-open ng account. Kahit po nasa bahay lang po tayo, for as long as meron po tayong malinaw na internet connection at saka po dapat safe. Tapos, medyo malakas po yung ating yung Wi-Fi connection. Tapos, ito po, yung po pwede na po tayo, sir? Yan po. Pwede na tayo mag-fund transfer. Libre nga po yung pagka-fund transfer po natin sa Landbank and OM Bank account, libre po yun. Diba? Then, sa other banks po, pwede po tayo mag-transfer sa ibang banko at saka po sa ibang digital wallet po. Sa GCash, Maya, pwede na po tayo mag-transfer. Kagandahan po dito, yung pong 1,000 and below na transfer po natin, libre po yun. Halimbawa, mag-transfer po tayo ng halagang 2,500. Pwede po tayo mag-transfer. Isa-isang libo po. Unang transfer natin, 1,000. Libre po yun. Sunod, 1,000, libre po yun. Next is 500. So, libre po ang pagkapadala basta po below 1,000 pesos. So, sa other banks po yun libre po yun. Kaya lang po, sa isang araw, 3 pesos lang po. Ito po yan. So, then more than 1,000, ayun po, may kaltas na po. May fee na po na 15 pesos. So, maliit lang naman to. Kaya-kaya naman po natin yan. Yan, pwede na rin po tayo magbayad ng ating pong mga bills. So, kahit po nandito po tayo sa Bahrain, pwede na po tayo magbayad ng ating mga bills. So, hindi na po natin kailangan magbigay pa ng pamasahe sa ating anak, kapatid, sa mga magulang po natin, magbigay po tayo ng pakibayaran. Baka po mamiss pa po nila, Kasi baka busy rin po sila. While, pwede naman po natin gawin kahit po narito po tayo. So, bawas na po sa pamasahe, sa oras, bawas pa sa pamerienda. Malaking tipid po yun. Then, ito rin po yung mga features na pwede po nating magamit sa loob po ng mobile banking app. So, Mobilac, ito po, halimbawa, mawala po yung ating ATM card. So, para po hindi po na magamit na iba, pwede po nating ilock po through our mobile. Then, quick balance, para makita lang po natin na may hinihintay po tayong padala. May hinihintay po tayong mga remittance galing po sa ibang So, quick balance lang, makikita po natin. Pwede po natin yan magawa sa loob po ng mobile banking app ni Landbank. OTP generator. So, pwede rin po yan para sa tuwing magta-transfer po tayo. Hindi na po natin kailangan humingi pa ng OTP. So, pwede na po natin i-generate yung OTP generator. Then, biometric login, pwede po sa yung face login, pwede rin po yung ating thumb. So, pwede na rin po yan sa loob po ng mobile banking app. Then, since mobile banking app po, i-require po ito ng user ID at password login. So, para po ito sa ating pong security. Then, auto log out due to inactivity. So, kapag medyo matagal po natin hindi ginagamit, nag-auto log out po siya. Pero, hanggat maaari po, para po sana para po safety po natin, lagi po natin ugaliin mag-log out po, para po hindi po makompromise po yung ating account. Then, pwede po tayo mag-enrollment of account. So, enroll po natin yung other Landbank o OM Bank account ng ating mga beneficiaries sa Pilipinas. Para po, every time po na pag tayo magta-transfer, kumbaga listed na po doon, hanggang 5 account po yun na pwede pong i-list. Para po hindi na po tayo type ng pangalan nila, account number nila, na prone pa po sa error. Then, one-time PIN enable. Ito po, one-time PIN enable na rin po. Itong account po natin. Ito po, MBA po natin. Sir Jay? Ayan po. Ito po yung baka po maka-request mo sa inyo. Kapag po tayo yung magda-download po ng yung Landbank Go Bayani, pwede po itong gamitin. Ito po yung sa mga gumagamit po ng iPhone, sa Google Play,
Google Pay yung sa mga Android po. Then sa App Store po, sa mga gumagamit po ng iPhone. Then sa Huawei App Gallery po, yan po, pwede rin po yan. Madali lang po siya. In less than, kanina po, may record po kami, nag-open na tiga dito po sa, sa FWO. Parang po less than 6 minutes na open po namin. So, gamit, kasi po, may part po dyan na meron magsi-selfie po tayo. Selfie, then, yung po pipicturean po natin yung ating gagamitin, ID. Ang mga pwede po natin gamitin ID, pwede po tayo gumamit ng passport. Since mga OFW po tayo, meron mga po tayong passport, pwede rin po tayo gumamit ng UMID, PRC, driver's license. Sa Pilipinas po, SSS, then yung ating po PhilSys ID. So, yung PhilSys ID po natin, hindi ko na po alam kung meron na po tayo, kung nakauwi na po kayo, nakakuha po kayo ng PhilSys ID, pero yung iba naman po sa Pilipinas na nandun na, hanggang ngayon po, parang marami pa rin po wala. Pero, hopefully po, sa passport po, meron na po tayo. So, ito po yung kailangan natin i-download. Or pwede rin naman po, kapag po nasa bahay tayo, pwede po natin i-try, i-download po yung Land Bank Mobile Banking App. Then, pag na-download po natin, makikita po natin dyan, once na-download po natin, open an account. Yan po, sir. Salamat po. Sir, meron kayo sa akin mamaya. Ano po? Yan po. Then, yung po Land Bank Mobile Banking App, then open an account. Then, piliin po natin yung GoBayani account. Then, sunod-sunod naman po siya. Hindi naman po siya mahirap. Ano po? Yun nga po, magkakaroon po ng 100 piso sa mga sa mga mag-open po ng account. After 2 to 3 banking days, magkakaroon po yung account po ninyo. Yung account po ninyo ng 100 piso. Sayang nga po, hindi po 100 BD, no? Mas maganda po sana kung 100 BD. Kaya po, yun talaga po kaya namin 100 piso. Kasi po yung produkto po, peso. Hadid bin, BD po siya, siguro. 100 BD po yan. Kaya na po, peso account po siya. Ayun po. Meron din po tayong loans para po sa mga OFW. Pero ito po, siguro po, sabihin niyo na po kami kapag pwede po yung kung gusto niyo avail. Easy home loan po, ito po depende po sa paying capacity. Diba po? Sa paying capacity po ni OFW and mortgage loan. Ito na po, depende po yan sa collateral po na pwede po natin ibigay sa bangko. Or ano tawag dito? Parang gawing collateral, no? Depende po sa amount ng ating pong property. Kasi based naman po sa sa appraisal po ng ating pong property. Then, ito rin po yung ibang produkto po, investment product na nag-join po si Land Bank. Kasi, hindi ko po alam kung nabalitaan niyo po yung last year na nagkaroon po ng issuance po si Bureau of the Treasury. So, nag-join din po si Land Bank dyan. Ito po yung retail dollar bonds, yung pangatlo. Siya po yung pinaka-latest, no? Indicative rate po niya parang 5.5 at 5% for 5.5 years. So dollar po siya. So medyo maganda rin po. Medyo malapit-lapit sa kung sino man po merong MP2. Ito medyo konti naman po. Malapit-lapit din po. Then, premium bonds. Ito po yung mga sinasalihan po natin. Meron tayo niyan. Then, retail treasury bond. Once po meron tayong GoBayani account, kapag po merong issuance po si Bureau of the Treasury, automatic po yan, nagiging part po siya ng billing. So, once meron na po kayo, pwede po tayo mag-join dyan. Then, yung Land Bank UITF po, ayan po yung trust product po ni Land Bank. Meron din po tayo niyan. But pwede nyo po kaming sabihan if in case gusto nyo po or interesado po kayo sa mga produkto sa Land Bank UITF. Pwede po naman namin kayo i-coordinate po sa mga nag-handle po sa Pilipinas. Then, ito po yung yung kung halimbawa meron na po tayong account. Pwede po natin silang hulugan sa aming remittance partner dito po sa Bahrain. Pwede po kay Senjex at saka po kay Lulu International. So, ayan po yung mga kapartner po natin dito po sa Bahrain. And pwede rin po halimbawa magbakasyon po tayo. Pwede rin pong depositohan yung ating account.
sa Land Bank branches po. Ayun. Ito naman po ngayon, gusto ko rin po since digital account po siya, napakarami po talagang manluloko ngayon, na kahit po kumbaga parang palasak na po yung mga kalokohan pa. Siguro sa hirap ng buhay. Pero hindi naman po dahilan yung hirap ng buhay para manloko po tayo. So sa dami po, minsan may tatawag po sa atin, yun po, through call. Yung video call na magpapakilala ng bangko, tapos hihingin po yung ating pong user, yung pong user account, yung ating pong sabihin, check mo nga dyan, kung merong OTP. So tayo naman, bibigyan natin. Akala natin bangko. So tayo, syempre tiwala po tayo, bibigyan natin. Once na binigay po natin yun, yung ating pong username at password, sigurado po yan, compromise na po tayo. Then, minsan naman po sa phishing, may mag-email po sa atin, congratulations! Ay buwan 15,000 pesos. Ako po, kahit kailan po hindi pong bibigay ang bangko ng 15,000 pesos instant. Unless, meron po talagang promo na approve po ni DTI. Yan po, wala po talaga po bibigay ng mga ganong halaga. Ayun po, once po na-clinic po natin yon, patay. Ito natin po, compromise na po yung ating account. Then, minsan naman po, may magte-text po sa atin. Yung congratulations, yung courier mo, darating na sa'yo, wala na po tayo inaasahan. Congratulations, nanalo po kayo sa promo ng kopi ko. So, i-click po natin, patay. Yun. So, ayun po. Malamang po, compromise na po yung ating pong account. Kaya po, sabi nga namin sa bangko, digital security is a shared responsibility. So, kahit ano po pag-iingat po namin, kung yung mga account holder naman po, hindi po masyado hindi po siya maingat. So, most likely po, baka po makompromise po yung ating pong account. Kaya po, maaari, once po na magamit po natin, once po na i-access po natin, ugaliin po natin mag-logout. Tsaka wag po natin i-share sa kahit po kanino. Minsan nga po kahit sa asawa po. Pero kung tiwala naman po tayo, nakahaba pa yung buhay ng asawa natin. Share po natin. I-share po natin yung ating username at password. Kasi may forever po sa pagbabangko. Ayun po. Because wag na po tayong makipag-deal po sa mga yon, yung mga tumatawag sa atin. Kapag po may mga ganon, yung mga magte-text, mag-message, ayan, ito po yung ating yung customer care desk, customer care hotline, pwede nyo pong tawagan. Ito po yung aming customer care email, pwede nyo pong itawag dyan or i-email. Then, meron din po tayong mga other channels, www.facebook.com/landbankofficial. Ito po yung ating pong Facebook page. Then, yung pong social media po natin, ito po yung sa mga gumagamit po ng Twitter. Then, sir? Ayan po, pwede nyo po kami i-message. Ayan po yung aming pong mga number. Yung contact details po namin. Yan, pwede nyo po kami tawagan. Ayan po. Tama po yung number po binigyan namin dyan kasi baka po yung iba. Kasi yung minamali po yung number Ayan po, yung sa mga scammer po yan. Pero yan po, tama po yan. Pwede nyo pong i-try, i-WhatsApp. Ayan po, kami po yan talaga. Yan. Yan, ito po, meron po. Actually, hindi po sa akin po Nakita ko na sa pader, ang ganda Sabi nga po dyan, it's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you and how many generations you keep it for. Yan po yung sinabi po ni Robert Kiyosaki. Madali lang po intindihin. Sir, ikaw naglagay nito Hindi ko talaga alam kung last part na to Dinagdag lang, wala talaga sa slides. Pero, ayun po. Pero para po ito sa future po natin. Para sa mga susunod na generasyon. Ayun po yung sabi ni Robert Kiyosaki. Then, ang kasunod po nito, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Kung may mga nagawa, pwede po. Sabat nandito po kami. Pero, mas maganda po, kumain po muna kayo. Meron po kaming pa-show po dyan. Yes, sir. Sir, hindi nyo na
naman regarding po dun sa mga loan. Sir, yung sa loans po kasi, kaya po yung binigay po namin yung aming contact details. Kasi po, meron pong mga may mga expert po dyan eh. Kasi we at as a marketing officer sa Rinitan, kami lang po yung conduit. Pero, yun naman po sa loans yan. Sige po. Dalawa lang po yung loan na in-offer namin. Yung isa po, yung Easy Home Loan. Sabi nga po ni Sir Jan, ito ay base sa paying capacity po ni OFW. So, ibig sabihin po, meron po kaming dedicated department na para dyan mag-a-apply po tayo at hihingan po kayo ng iba't ibang dokumento na nagpapatunay ng inyong income. So, kung kayo po ay employed, magpapas po kayo ng mga payslip. Dapat po malaki po ang ating net pay kasi doon po magbabase kung gaano po kalaki yung papahiram sa atin ni Land Bank. So yun po si Easy Home Loan. Yung pangalawa po ay mortgage loan. Yun naman po ay hihingan po namin kayo ng collateral. Ano po? Tapos base dun sa appraised value ng collateral na ibibigay nyo sa amin, yun po ang ibibigay naming amount para po sa inyong loan. Yes po. Pwede po si Mrs. po magpa-process. Yes po. Yes po. Yes po, sir. Sir, nakuha niyo po yung aming comment. Kapag po meron po kayong balak bilhin na property o balak po magpatayo, sir, ano niyo po sa atin? Yes po. Apo. Yes po, ma'am. Pwede kami palagla lang yan, ha? Yes po. Ito po. Isa po ako sa limon. Ngayon, nawala na po siya sa tambak dito, pero tayo noon na nag-iilis ngayon. And, alam pagkakaalam ko po, na dorma na, sabi po sa akin. They are waiting right now, noong pa po yun wala. Noong pa po yun, palagi ko ako nag-i-email o tinatawagan ko siya, sinasabi niya, you need to put this one, ang daming requirements. Sa dami ng requirements, naubos na po siguro yung pera doon. Pero up to now po, ang sinasabi niya ngayon, walang doormat. Doon may doormat. Ang point ko po ngayon, if ever na, ngayon po ba, papalitan, kung sakali maglalandbank ako, papalitan na yung account number po, yung mga ganun. Kasi ang hirap eh. Nung umalis na po sila dito, they forgot about us. Kasi nandito po kami. Wala man lang po support sa amin. Ayun po. First po, let me po apologize in behalf of Land Bank kung yun po ay yung experience po. Yung aming pong mga representative dati, admittedly po talaga pong nirecall po sila noong 2020 during the pandemic. Ano po, lahat po ng aming overseas remittance representatives, ano po, ay nirecall po namin dahil nga po gawa ng pandemic at overtaken by events po, nagkaroon po ng OFW and other developments po sa Land Bank. So yun po, kaya po nawala po for a time yung aming mga oro po dito. Ngayon po, next year po, hopefully magbabalik po ang aming mga oro, and that is me po. Next year po, mas mahaba po ang aming stay dito sa Bahrain, ano po. And I will be working hand in hand po with Philcom leaders like you po. And sinusigurado ko po yung mga ganyang mga concerns, ma'am, ay i-address po namin. Ngayon pa, ma'am, pinapangako din lang sa inyo, ma'am, you could give me po, if you could give me your account number, ipapasilip po natin bukas. Ipapag po natin ang student. Ano na ako? Ma'am, kaya po kami ulit nandito kasi sabi niyo nga po dati po may presence. Yes po. Ma'am, for a time meron talaga ito, but medyo nawala po after pandemic. Ma'am, kaya po kami ulit umaharap po sa inyo. Hindi lang po ito para sa mga bago pong account holder ni Land Bank, kundi kahit po sa mga dati. Sa mga existing account holder po namin na may address, yung kakulangan. So, yung masagot, yung mga katanungan nila. So, kaya po kami nandito po, ma'am. Diba?
Ayun ma'am, kung if ever close na po yung account natin, pwede po tayo mag-open Go Bayan account. Kaya naman po ay, gaya nga po ng sinabi namin, wala na pong dormancy fee. So hindi na po kayo mag-worry kung hindi nyo po siya mahulugan dahil kunwari may 5,000 po kayo doon, intact na intact po yung 5,000 nyo doon. Hindi nyo man siya mahulugan for 2 years, mako-convert siya sa dormant, pero hindi po namin siya babawasan. Pati namin hahayaan sa mga dormant kasi papaalala po namin na every birthday nyo, hulugan yung account nyo. Nagalawan po sa sarili. Sige ma'am, Sige ma'am. Sige kayo po muna ma'am. Tatanong ko lang po yung sa Go Bayani account. Ano po ang, kung mag-open po yung beneficiary sa Pilipinas, meron din po ba siya counterpart na yung beneficiary account sa Pilipinas? Go Bayani din po ang pwede niyang i-require. So both for the beneficiary and yung pong OFW, same product po, Go Bayani. So hindi na rin kailangan ng maintaining balance? Hindi po. Open po niya yung Go Bayan account. Yes po. Nag-open ako na account dun sa dating LBP kay Sir Francis. Ngayon, last year, nag-offer ang land bank na accounts for OFW. Ngayon, yung land bank nag-open naman sa bagong bayani. Nakakalito eh. Kung saan ba tayo mag-open sa OF Bank Bank, ang bagong bayani, since isa lang ng mga bangko. Now, ang tanong, how safe po itong OF Bank since it is operated by land bank? No? And second, yung land bank na ito mag-expire by next year. Di ano yung OF Bank. Paano po sa mga renew? Land bank card. Land bank card. Tapos, third is, pag nag-open ka ng account sa land bank, and since meron ka na ng card, ginamit mo sa Pilipinas, na nag-withdraw ka, 250 po ang service charge eh. Pag in-open sa abroad. Okay. Isa-isahin po natin yung concern ni Sir. Sir, unahin po sir yung ano. Sir, yung 250 pesos na charge, sir, ano po yun? I think hindi po siya applicable. Sir, kasi yung sa land bank, hindi po siya, sir, dito inopen, ay dito na-facilitate yung opening. Pero ang branch po nun, sir, ano po yan? Branch 1706 o 550? Ano po eh, sa OWA. OWA, sir, 550. Yung pong start po ng account number. Yun ang ano ni Sir Francis. Opo. Pero sir, yung 250, sir, ito po, klaro naman po ako na hindi po 250 yung ano, yung pong kaltas po niya. Kaya po yung bank ko eh, awa ko eh, pag inano ko yung search ko. Saan po? Saan po? Nag-appear po sa ATM na pag-open sa abroad. Yes po, sir, nagpa-prompt lang siya, di ba? Nagpa-prompt lang. Kapag, parang nakalagay doon, kapag yung account mo is na-open sa abroad, ito yung charge. Ito po sir, hindi naman po siya ano lang po, dito lang na-facilitate, pero ang opening po nun sa Pilipinas. So hindi po siya, hindi po 250 ang ano po ng kaltas. Kasi po na-open po siya sa Pilipinas. Sir, ang branch po nun? Even doon nung magkaroon ako ng land bank card, nung umuwi ako, nag-withdraw ako, nabawasan talaga ako ng 250. Kaso nga lang other bank. Other banks po. Pero sir, pinakamalaki na po yung 18 pesos. Every transaction ko nung bago yung card ko, 250. Hindi po, kasi open na siya sa abroad. Sir, kasi isa rin po ako sir na nag-open din ako. Sir, kaya ko ng Abu Dhabi. So, yan din sir yung offer namin. Pero sir, well taken. Kasi po parang first time po yan. Kasi po, alam po sir, pinakamalaki po is 18 pesos. Pinakamalaki po kapag nag-withdraw sa BDO, machine. Pag-uwi ko sa July, kasi may on back na ako eh. Pag-uwi ko ng July, Salesforce, kinuha ko yung card. Siguro, mga 45 minutes ko ba na ako na lang antay. Pag in-install ko siya, nagpa-prompt na po siya. Nakapakita lang, pero hindi po siya Ginagamit ko na lang yung apps.
Ayun po, ang GoBayaran account po, hindi po siya considered inopen overseas. Para po siyang inopen po natin sa Pilipinas. Kung kukunin po natin yung ating card doon sa ating nominated branch at tayo po ay mag-withdraw sa Pilipinas, ang charge lang po niyan ay 18 pesos pag sa ibang bangko. Pero kung ATM po ng Land Bank ang gagamitin nyo, yan po ay libre. Kung yan naman po ay gagamitin nyo abroad, yun po ang mas malaki ang bawas. Kunwari po yung ATM nyo, pag balik nyo po dito,